Aloras POV. Lulan ako ngayon na sasakyan ni Nathaniel. Ihahatid niya kasi ako sa school na pagtuturuan ko para sa OJT ko. Sa school lang din naman namin, hindi na ako lumayo. Habang si Nathaniel naman ay mag-OJT din sa isang police station. Dahil nakagawian na din naman ito, naihatid sundo ako. Nakarating kami sa school. Bumaba ito para pagbuksan ako ng pinto ng sasakyan nito. Inalalayan niya ako. Hinapit niya ako at hinalikan ng aking mga labi. I am going to miss you. Bulong nitong sabi sa akin. Ikinawit ko mga braso ko sa leeg nito. Magkikita naman tayo mamaya, sabi ko dito. It was hell kapag hindi kita katabi at nakikita. Niyakap ako ni Nathaniel ng mahigpit. Ibinaon sa aking leeg ang mukha nito. Napaungol ako dahil dinampian nito ng halik ang aking leeg. Gusto kitang ikulong sa kondo mo at angkinin ng paulit-ulit. Sabi pa nito, ano ka ba? Hindi ka pa ba nagsasawa na angkinin ako? Alora, hindi ako magsasawang angkinin ka ng paulit-ulit. Ikaw ang babaeng hindi sasapat sa akin dahil palagi kitang kailangan. Napangiti ako dahil sa sinabi nito. Kinilig ako. Tinago kong pamumula ng mukha ko. Niyakap ko si Nathaniel ng mahigpit. Malilate na ako, sambit ko. Later please, yakapin muna kita. Kaya hinayaan ko siyang yakapin ako. Pinagsawa ni Nathaniel ang sarili sa paghalik sa aking leeg, sa aking labi. Nag-enjoy ako sa unang araw ng OJT ko. Hindi ako nahirapan sa mga batang tinuturuan ako. Bawat sabihin ko'y sinusunod ng mga bata. Napatingin ako sa relo ko, lunch na pala. Napatingin ako sa hallway ng paaralan nang may isang lalaking nakaagaw ng pansin ko. He is wearing an eyeglasses. Bagay na bagay ditong uniform na pulis. Ang ngiti nito ang pinakagusto ko sa lahat. Nasa harapan ko na to, he handed me a flowers at tulips. Tinanggap ko yon. I would like to invite you for a lunch date. Ngiting pagyaya ni Nathaniel sa akin. Napabuntong hininga na lang ako. Ilalagay ko lang to sa faculty, sabi ko sa kanya. Tinalikuran ko ito. Sumaba ito sa paglalakad sa akin. Inilagay nito sa bewang kong kamay nito at hinapit ako papalapit dito. Hinalikan din itong aking ulo. Bago nito inangat ang aking mukha, tinalikan ng aking labi. Inihatid kong gamit ko sa faculty room. Nandoon ang iba kong co-teachers. Dahil lunch na, nandoon silang lahat. Halos babali ang leeg nila sa paglingon sa lalaking katabi ko. Nathaniel is a handsome man. Mas naging gwapo pa to nang isinuot nitong uniform nito sa pagkapulis. Sino yan, Teacher Alora? Tanong ni Teacher Ann, ang co-teacher ko. Nobyo ko, ngiti kong sabi dito. Napanganga to. Hindi na ako nahihiya na ipaalam sa mundo na boyfriend kong isang Nathaniel. Ayaw ko na ding inihim ang relasyon naming dalawa. Iniwan kong babae na nanatiling nakanganga. Nilapitan ko si Nathaniel. Sabay kaming lumabas. Pinaunan niya ako bago siya lumabas. Nasa sasakyan na ako ni Nathaniel nang mapansin ko ng tinatahak naming daan ay hindi patungong syudad. Saan tayo pupunta? Tanong ko dito. It's a surprise. Ngiting sambit nito. Kinuha nitong kamay ko na nasa kandungan ko at hinalikan nito. Napatingin ako dito. May tiwala naman ako kay Nathaniel. Kaya hayaan ko to kung saan ito gustong pumunta. Nakarating kami sa isang gubat. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko kay Nathaniel. Hindi niya ako sinagot. Tanging ngiti lang ang binigay nito sa akin. Iniwan niya ako saglit. May kinuha ito sa likurang bahagi ng sasakyan nito. Napatingin ako sa dala nito. Isa yung picnic basket na may tela din itong dala. Napangiti ako dahil matagal ko ng plano ding mag-picnic kaming dalawa ni Nathaniel. Hinila niya ako sa isang hagdanan. Patungo yung sa itaas ng isang burol. Nang makarating kami sa burol ay agad akong tumakbo sa may puno. Habang si Nathaniel ay nakasunod sa akin at dala-dala nito ang isang picnic basket. Nilapag nito sa damuhan ang basket at lumapit sa akin. Nakasandal na ako ngayon sa puno. Habang siya nilagay sa aking uluhan ang braso at kinulong ako. Napangiti ako. Hinalikan nitong aking labi. Halik na mapang-angkin. Matapos niya akong halikan ay may kinuha ito sa bulsa nito.
Isang box, pulang box. Kumunot ang noo ko dahil alam ko na kung saan ito patungo. Halos lumabas na sa aking ribcage ang aking puso. Dahil sa sobrang bilis ng tibok nito, lumuhod ito sa aking paanan. Napatakip ako sa aking baba. Hindi rin maawat-awat ang aking mga luha. Alora babe, I know it was too early for this. Gusto ko lang makasiguro na talagang magiging akin ka na. Gusto ko makasiguro na wala ka ng kawala sa akin. Tumigil ito sa pagsasalita. Binuksan itong box. Please, be with me in the future. Please, be my wife. Will you marry me? Tanong ni Nathaniel sa akin. Walang pagsidla ng aking kasiyahan dahil sa proposal ni Nathaniel. Hindi naman romantic ang lugar, pero baliwala na yun sa akin. Ang importante ay kasama ko ang lalaking mahal ko. Yes, I will marry you. Umiiyak ko sagot kay Nathaniel. Tumayo ito. Kinuha ang singsing at sinuot sa aking ring finger. Niyakap niya ako. Salamat at pumayag ka. Gumanti ako ng yakap dito. Mahal kita. Gusto din kitang makasama, Nathaniel, habang buhay. Humiwalay ito sa akin at hinalikan nito ang aking mga labi. Halik na sobrang pusok at mapanghanap. Nakaupo ako ngayon habang si Nathaniel ay nakahiga sa aking hita. Nakatingin din ako sa singsing na nasa daliri ko. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking mahal ko ay nagpropose na sa akin. Naramdaman kong labi ni Nathaniel sa aking tiyan. Wala pa bang laman to? Tanong nito sa akin. Wala, sambit ko. Patuloy kasi akong umiinom ng pills at hindi ko nakakaligtaan yun. Gusto kong magtapos muna ng pag-aaral at magtrabaho bago sumabak sa pagiging ina. Alam ko namang maintindihan naman yun ni Nathaniel. Alam mo namang may pangarap ako, hindi ba? Bumangon to, umupo sa tabi ko. After graduation ay magpapakasal tayo. Yun ang sabi ko dito, napating ito sa akin. Hindi ba pwedeng secret muna ang kasal natin? Gusto na kitang maging asawa. Hindi ka na ba makapaghintay? Tanong ko. Hindi na. Gusto na kita talagang maging asawa. Sige, ngiti kong sambit dito. Hinalikan niya ako sa labi. Ginantihan ko ang halik nito. Agad kong sinabihan si Susie, Jan at Icy, lalo ng barkada ni Nathaniel. Nagtungo agad kami sa munisipyo para sa isang civil wedding. Hindi na namin sinabihan si Cara dahil wala pa rin kaming tiwala hanggang ngayon sa babae. Kahit na tinanggap ko siya bilang kaibigang muli, ay hindi ibig sabihin noon ay nakalimutan ko ng ginawa nito sa akin. Our marriage is a secret. Gusto na kasi ni Nathaniel na makasama ako at tumira kami sa isang bahay. Hindi na ako tumutol sa gusto ni Nathaniel. I pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Napanginti ako. Tanging uniform lang namin ang suot namin. Hindi man lang ako nakapagsuot ng isang gown or dress. Pero okay na yun sa akin. Ang mahalaga ay naikasal na kami ng lalaking mahal ko. Walang ni isa sa pamilya namin ni Nathaniel ang nakaalam na ikinasal na kami. Tanging mga kaibigan lang namin ang nandoon. Sana sa buhay mag-asawa namin ay walang komplikasyon na dumating. Nagising ako na para bang may nakadagang mabigat sa akin. Dinilat ko ang aking mga mata dahil nakatagilid ako. Nilingon kong nasa likuran ko. Mahimbing na natutulog pala si Nathaniel. I am naked under this comforter. Ganon din si Nathaniel, nakailang ulit din kami kagabi. Kung hindi pa ako pagod ay baka hindi ako tinigilan ni Nathaniel. Dahil nakatalikod ako kay Nathaniel at bumaling ako sa kanya, mahimbing pa rin ang tulog nito. Sumiksik ako sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Masaya ako dahil asawa ko na talagang lalaki. May pangahawakan na talaga ako sa kanya. Napatingin ako sa engagement ring at wedding ring namin. Sobrang saya ko talaga kahapon. Hindi kami pwedeng umalis ng bansa at mag-honeymoon dahil may mga kanya-kanya kaming klase. OJT namin sa bawat kurso na aming kinuha. Niyakap ako ni Nathaniel ng mahigpit. Alam kong gising na ito. Bumangon ako. Pumasok ako sa banyo para maligo. Dahil magluluto pa ako ng almusal namin. 5 AM pa lang ngayon at kulang talaga ako sa tulog. Pero kailangan ng bumangon dahil may OJT kami ngayon. Nasa kusina ako, nagluluto ng almusal naming dalawa. Wala na din ako sa kondo ko. Nasa bagong bahay na kami ngayon. Pinagawa pala to ni Nathaniel para talaga sa aming dalawa. Tapos na ako maghain at naiayos ko ng mesa nang may yumakap sa akin mula sa likuran. Ang bango naman, sabi ni Nathaniel sa akin.
Pero ang ilong at bibig nito'y nasa aking leeg. Panay ang halik nito sa aking leeg. Tama na muna Nathaniel, baka malate na tayo. Lambing kong sambit dito. Lumabas na ako sa sakyan nito. Bye babe, see you later. Talagang umikot pa ako sa gawin nito at binigyan to ng isang halik sa labi. Masaya akong pumunta sa faculty namin. Naabutan ko pang aking mga co-teacher. Maaga pa naman kaya nag-retouch na muna ako. Inayos kong suot na uniform ko dahil maya-maya ay magsisimula ng flag ceremony. Nathaniel's POV. Nang umalis si Alora ay agad kong binuhay ang makina ng aking sasakyan. Binabaybay ko ng police station kung saan ako nag-OJT. Kumulot ang noo ko nang may makita akong sports car na para bang sinusundan ako. Bala ko sana itong iligaw dahil baka mapalaban ako. Bibilisan ko na sana ang takbo ng sasakyan ko na nasa unahan ko na ang isang sports car. Napahinto ako nang wala sa oras. Bumaba ako. Siya namang baba na may-ari ng sasakyan. What do you want, Kara? Tanong ko dito. Noon pa man ay alam ko nang may interest sa akin si Kara. I meet her sa isang bar sa Paris at naging isa sa fling ko to. We shared that night, no string attached. Hindi ko naman nakalain na maghahabol to sa akin. Naka one night stand kong babae at ayaw ko nang ulitin yun. Tama ng isang beses na nagtampisaw ako sa kandungan ng babae. Tama na sa akin si Alora. Tanging si Alora lamang ang naging dahilan kung bakit ako nagkakaganon. Pinipilit kong itagong nararamdaman ko noon sa asawa ko. Pero ngayon ay malaya ko nang naipapahayag ang damdamin ko dito. Naangkin ko na ng paulit-ulit ang babaeng mahal ko. Iyo, pwede ba yon? May ngisa sa mga labi nito. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo, Kara? Kung anong meron sa atin noon ay matagal nang tapos, sabi ko dito. Hindi, nagsisimula pa lang tayo noon. Pero dahil dumating si Alora kaya nawalang atensyon mo na dapat ay sa akin lang. Sigaw nito. Napahawak ako sa bewang ko. Umiling-iling. Walang tayo, Kara. Kahit minsan hindi naging tayo. Noon pa man ay mahal ko na si Alora. Bata pa ako siya ng laman ng puso ko. Wika ni Nathaniel, umiling to. Hindi. Lumapit to sa akin, dinikit ang katawan at niyakap ako ng mahigpit. Alam kong akong mahal mo. I feel it, Nathaniel. Please, ako na lang ulit. Pagsusumamo nito sa akin, hinawakan kong balikat nito, nilayo sa akin. Bahagi ako siyang tinulak ay napalayo ito sa akin ng kaunti. Hindi, walang tayo. Wala akong nararamdaman sa'yo. Ang nararamdaman ko ng gabing yun ay hindi pagmamahal, kundi libog lamang. Libog lang, Kara, at wala nang iba pa. Tinalikuran ko to. Nagsisigaw ito. Hindi ako papayag na makuha ka ni Alora sa akin. Gagawin ko ang lahat. Sa akin lang ang bagsak mo. Sa akin lang at wala nang ibang magmamayari sa'yo kung hindi ako lamang. Mark my words, Nathaniel. Mark my words. Sigaw pa ni Kara. Hindi ko na siya pinakinggan. Ayaw kong pakinggan ng mga sinasabi nito. Akala ko'y talagang sincere na nakipagbati si Kara kay Alora. Hindi pala. Dapat kong protektahan ng asawa ko laban sa kaibigan nito na obsessed sa akin. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama kay Alora. Dadaan muna sila sa bangkay ko bago nila magalaw ang dulo ng daliri ni Alora. Alora's POV. Papunta na ako sa classroom ko nang may mamataan akong papunta dito sa gawi ko. Tinignan kong relo ko. 7:50 AM na, malapit na magsimula ang klase ko. Hi Alora! Bati nito sa akin, nginitian ko din ito. Hello, anong ginagawa mo dito, Kara? Tanong ko kay Kara. Visiting you. Isil na sa labi pa rin ito mga ngiti. Hindi ko alam kung tama bang nakikita ko sa mga mata nito or imahinasyon ko lang yon. There's a glimpse of anger on her eyes. Para ba may tinatago itong galit? Tama nga lang siguro na hindi ko pinagkatiwalaan si Kara. Civil lang ako dito. Ayaw kong gumising isang araw na tinatry daw na pala ako patalikod. Can I invite you for a lunch? Tanong nito sa akin. I am sorry. Every lunch at may lunch date kami ni Nathaniel. Magiliw ko sabi dito. Nginitian ko pa to. Nawala ngiti nito pagkarinig nito sa sinabi. Oo nga pala, hindi nito alam na I am officially Mrs. Nathaniel Salvatore. Dahil hindi pala namin to inimbitahan. Sayang naman, may sasabihin pa naman ako, sabi ni Kara. Seryoso ang mukha nito. Maybe next time? Tanong ko sa kanya. Mamayang 3 PM kaya. Let's have a coffee on our favorite cafe. Namiss ko din ang tumambay doon like the old times.
Noong nasa college and high school pa lang tayo. Sige, pagpayag ko. Para matigil na ito't umalis na, may klase pa kasi ako. Great! Bumalik ng ngiti nito. I have a class now, kaya if you excuse me, mahuli na ako, baka naidip ng mga bata, sabi ko dito. Sige, enjoy for being student teacher. Nilagpasan ko na si Kara. Pero ramdam kong tingin nito na nanunuot sa aking kalamnan. I know na may binabalak na naman si Kara. Kung sisirain niya kami ni Nathaniel, hindi ko hahayaan yon. Napatingin ako sa relo ko, malapit na mag 11 AM. Mamayang 12 PM ay susunduin ako ni Nathaniel para sabay kaming mag-lunch. Nakagawian na namin ang sabay na mag-lunch sa lugar kung saan siya nag-propose sa akin. I didn't know na property niya pala yon. May pinatayo na din siyang bahay doon kaya nagkakasya na muna kami sa kubo na nandoon. Okay class, let's meet tomorrow. Sigaw ko sa mga bata. Dahil preschooler ang hinahawakan ko sa umaga ay half day lang talagang klase nila. Tapos ay humawak din ako ng isang subject para kahit papano ay may ginagawa ko sa school. Goodbye Teacher Alora. Goodbye classmate. See you tomorrow morning. Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Napangiti ako dahil sobrang mababait ng mga student ko. Hindi din sila makulit at atanda din sila sa klase. Hindi ako nahihirapan sa pagtuturo sa kanila. Good morning ma'am. Sabay-sabay namin nilingon na nagsalita. Isa nakangiting Nathaniel ang bumungad sa akin. Nakatayo ito sa pintuan ng classroom ko. Uy! Nandiyan ang Prince Charming ni Teacher Alora! Sigaw ng mga bata. Pumasok si Nathaniel. May dala itong red tulips. Araw-araw ay may dala itong bulaklak. Kahapon ay yellow tulips ang dala nito. Alam talaga nitong paborito kong tulips. A flowers for my beautiful wife, sabi ni Nathaniel sa akin. Inabot nitong bulaklak at agad ko naman tinanggap yon. Salamat babe, pasasalamat ko dito. Everything for you. Uy! Napatingin kami sa sumigaw. Nandito din pala mga kaibigan ko. Okay class, dismiss. Isa-isang lumabas sa mga bata. Habang kami ni Nathaniel ay nasa loob pa ng classroom ko. Akala ko ba tayong dalawa lang? Parinig ko sa mga kaibigan ko na sa labas. Ay, ang sama naman ito. Angin ni Susie. Gusto nilang makita ang rest house natin. Sabi ni Nathaniel sa akin. Hindi pa tapos yun, bawal pa makita. Hayaan mo na. Balita ko Alora, dumalaw si Kara sa'yo kanina. Sabay-sabay silang lumingon sa akin. Yeah, gusto niya mag-lunch kaming dalawa mamaya, kaso hindi ako pumayag. Mamayang 3 PM, magkikita kami. Gusto niya na magkape kami sa cafe na pinupuntahan natin noon, sabi ko. Huwag ka masyado magpapaniwala sa kakambal ko na yun, Alora. Ako na nagsasabi, bumalik siya for her revenge. Sabi sa akin ni Icy. I know, gusto ko lang siyang pagbigyan. Baka kapag umayaw ako, maghinala. Gusto ko siyang hulihin at iigisa sa sarili niyang mantika. Just be careful babe, hindi natin alam ang utak ni Kara. Nilingon na tiningala ko si Nathaniel. I know, kumain na nga lang tayo, gutom na ako eh. Ngising sambit ni Glenn. Napatingin ako kay Glenn, nagpapasalamat ako na naging okay si Glenn. Nagising ito 3 days after na nagising si Nathaniel. Nasa labas kami ngayon ng kinoconstruct na rest house namin ngayon. Sa kubo na pinag-istambayan namin ni Nathaniel, dito namin naisipan na mag-lunch. Sabay-sabay kaming kumakain. Maraming foods na dalang mga kaibigan namin. May nagdala ng seafoods, karne para ihawin, barbecue at isda para ihawin. Masayang pananghalian namin lalo na't sabay-sabay kaming kumakain. Pagkatapos naming mag-lunch ay nagpahinga muna kami sandali dahil aalis din kami. May kanya-kanya kaming buhay na dapat asikasuhin. Susunduin kita mamaya, sabi ni Nathaniel sa akin. Oo naman, doon sa cafe na lagi nating pinupuntahan na Susie, sambit ko. Sige. Diretsong lakad ko papunta sa school kung saan ako nagtuturo. Nasa faculty ako nang salubungin ako ng co-teacher ko. May naghahanap sa'yo, imporma nito sa akin. Nakita kong isang lalaki nakaupo sa visitor chair ko. Nilapitan ko to. Sino po sila? Tanong ko sa lalaki. Halos mapaupo ako sa nakita ko. What are you doing here? Tanong ko dito. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa nito sa akin sa Cebu. Kung wala si Jeff ay baka kung ano na nangyari sa akin. Gusto ko lang humingi ng tawad sa ginawa ko sa iyo sa Cebu. Walang kapatawaran ng ginawa mo.
Vo, alam mo yon, madiin kong sigaw. Ayaw kong lakasan ang boses ko dahil ayaw ko ng iskandalo. Kaya nga humihingi ako ng sorry. Wala ako sa sarili ko that time. Sorry, hindi kita mapapatawad. You can leave now. Malumani kong pagtataboy sa lalaki. Bumuntong hininga to. Okay, pero patuloy pa rin ako sa paghingi ng tawad sa'yo. Umalis na to. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa nito sa akin sa Cebu 2 years ago. Sa kasagsagan ng pag-iwas ko kay Nathaniel ay siya namang pagkakilala ko kay Vo. Akala ko talaga mabait siya, hindi naman pala. Kung wala si Jeff, baka nag-ahasa na niya ako na wala na ako ng dangal na may pagmamalaki pa. Tumayo na ako dahil alam ko naghihintay ng mga estudyante ko sa Filipino subject ko. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.